face dito sa TV5. Suwail na ampon laban sa malupit daw na ama-amahan. Yan po ang ating issue na tinatalakay ngayong umaga. At mga kasawsawan, ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan. Kasama nga po natin si Aling Nelma, ang kapitbahay nila Mang George. Aling Nelma, gusto ko lang malaman, may nakita po ba kayong pagkakataon na malambing sa isa't isa itong si Mang George at si Ray? Minsan po nakita ko rin pinapayuhan sa siya pa po yung matapang, si Re. Ganong po ba kayo katagal ng kapitbahay nila, Mang 10 George? taon po. 10 taon na. So talagang nakita ninyo nung lumalaki si Ray. Opo. Sinasabi ni Mang George na pasaway si Ray. Paano naging pasaway? Pag nalasing nga po siya tapos nagrarugby. Hindi, nung bata pa lang po siya. Ay, Nung bata. nakita nyo, Lagi anong nga po nakita nyo? barkada Lagi po siya barkada at saka hindi sa umuwi. Oras ng pagkain, hinahanap pa po siya. Oh, Yun. okay. Kaya pasaway po talaga siya. Pero ang sinasabi ni Mang George, ang nagdisiplina, Aling Nelma, kay Ray, ay si Aling Delia, yung kanyang asawa na pumanaw Buhay po yung na. asawa ni George. Nakita ba ninyo na masunuring bata si Ray sa kanyang nanay? Isual po talaga yan masyadong po yan So talagang wala siyang pinakikinggang tao. Wala po. Totoo ba yun, Ray? Na wala kang sinusunod naman na tao. Ikaw din naman ang gumagawa ng buhay mo kung ganyan. Oo po, Ngayong may dahil- anak ka na. Parang di ko rin masisi yung sarili ko dahil kaya ako nagkaganito eh. Pero Sa gaano po kapitbahay lang katotoo, siya eh. Aling Nelma, na kilala dun sa lugar ninyo na si Ray ay laging naghahamon ng away? O pag nalalasing siya, may sinakala nga po siya doon Pag lasing siya, Bakit hindi gusto yan mo alam kung nababantayan anong mo? ginagawa Lapit mo niya. Hindi kasi ako parang ang nakikita ko, Ray, parang ginagawa mo na lamang dahilan yun na ikaw ay ampon. Di ba? Na pwede mo namang ayusin ang buhay mo. Pwedeng mas piliin mo ang maganda at maayos na buhay. At yun ay yung maghanap ka ng trabaho. Hindi ba? Kasi baka parang masyado kang nagiging emosyonal sa lahat ng ito, dinadahilan mo na lamang yun. Tsaka wala ka lang magagawa kung Tsaka- hindi ka mahal ni Kasi hindi na natin mababalikan ng nakaraan, Ray. Tapos na yon. Ang mahalaga ay ang magiging buhay mo mula ngayon hanggang sa pagtanda mo. Na yun ang kailangan mong paghandaan dahil may mga anak ka na. Siguro ba magbago lang ako kapag nakita ko na yung mga magulang kong tunay. Bakit hindi mo hanapin ang tunay mong mga magulang at kausapin sila? Hindi ko man po sila kasi kilala eh. Nasaan ang mga tunay niyang magulang, Mang George? Sa probinsya po. Saang probinsya? Sa Ilonggo po yung nanay. Iloilo. Saan sa Iloilo? Sa Dumangas po. Alam po ba ninyo ang pangalan at ang address? Sa Kasi maaring yun lamang po Iloilo, ang Dumangas susi para maunawaan ni Ray kung bakit nangyari ito sa buhay niya. Alam niya na po yun eh. Bibigyan na po ng pinsan niya yung address. Kaso lang po, yung pamasahe niya po yung pauwi. May telepono ba? Hindi mo tinawagan? Sinubukan mo bang kausapin sila sa telepono? Bali yung nakausap ko lang ko yung Sinong nakausap mo? kapatid ko. Yung sinasabi lang kapatid ko. Pero Anong dahilan? Bakit gusto mo silang makausap? sa Tawayin mo rin, nagpinamigay ka. gusto na rin no na ano, Para questionin mo sila at tanungin kung bakit ka pinamigay? Ganun ba? kung ano yung sa akin, hindi ko po gagawin yung ganun. Gusto ko rin no maranasan kahit paano, kahit sabihin na pinamigay nila ako. Gusto ko rin maranasan yung pagmamahal na ano. Tsaka pag nakita ko sa sarili So parang ang gusto mo lamang ay makausap sila at makasama at mapakita yung Hindi ko po pagmamahal? sila, yung support na makita ko para sa sino, hindi ko gagawin yung sa tunay yung mga magulang. So yun lamang ang gusto mo, yung makausap sila. Opo. Isang masinsinang usapan po ang isasagawa ng ating trio tagapayo sa ating mga bisita para po mas maliwanagan sila at maalis na po ang galit sa kanilang puso at isipan. Paano kayo nabubuhay nung wala kang trabaho? Sinama niya po ako dati sa trabaho niya. Isinasama ka pa niya sa trabaho? Dati po. Oo, ba't hindi mo pa ba nakita yung gano'n na ano? Alam nyo, kung tutuusin, ako, meron nga, ang tanong ko nga gaano ba kahalaga na
malaman mo pa o makilala mo yung mga tunay na magulang mo. Gayong sila nga ay hindi gumawa ng effort para puntahan ka dito sa Maynila. So ano na po ngayon nararamdaman nyo dahil wala na siya sa poder nyo? Parang ano rin, hinahanap-hanap ko rin yung apo ko sa kanya dahil... May apo po kayo sa kanya dahil dalawa. Dalawa ba? Kaya napamahal din ako sa apo ko sa kanya. Sa ating mga panauhin ngayong araw na ito, kayo po ay masinsinan ng nakausap ng ating mga tagapayo. Pero ganun pa man, meron pa rin po silang mensahe para sa inyo. Nahin ko lamang po si Attorney Acosta. Kay Ray, kaninang nagkukwento ka, talagang naramdaman ko yung hindi lang galit kundi puot sa iyong dibdib. Dahil marahil nga sa naging kalagayan ng iyong buhay at na hindi mo nga nalaman ang iyong tunay na mga magulang. Gaya nga ng sinabi ko, realidad na ang magulang mo ngayon, mayroon pa. Sa totoo, si Mang George. Na handang nakausap ko siya kanina, handang magpatawad, handang umunawa. Sabi nga niya, natutuwa raw siya sa iyong dalawang anak. So, ang susi ngayon sa iyo, upang maalis na lahat yan, palayain mo yung galit, palayain mo yung puot. At lumapit ka sa iyong magulang sa ngayon, si Mang George. Kay Mang George naman, Mang George, tama na, ibaon mo na sa limot yung kung ano man ang naging nangyari sa nakaraan, no? Yung naririnig ko sa iyo kanina na siya, si Ray ang dahilan, tama na yon, wala na yon. Hindi na natin mababago yon. Nakaraan na po yun eh. Ang importante ngayon, panibagong paghakbang, narito ngayon, tinuturing mo rin anak mo kamo itong si Ray eh, di ba? Kanina natutuwa ka sa kanyang mga anak, o hindi lang sa kanyang mga anak, kung iyon hindi mo na ipadama yung pagmamahal sa kanya noon, abay, bukas pa ang pintuan, ano? Mahalin mo hindi lamang yung kanyang mga anak, kundi si Ray, upang sa gayon, sabi nga ay humayo kayo ng maganda sa inyong buhay. Thank you so much, Attorney Acosta. Dr. Camille? Alam niyo, napakalaki pa talaga ng pag-asa para may ayos ito. Dahil may mga apo, may anak na si Ray, tapos may apo na si Mang George. Sabi ko nga, ano nangyayari sa... Ay, mahal na mahal ko yung mga apo ko. At nakikita doon, dahil kasi halos 2 taon yata sila na tumira doon, kahit papaano na-provide din ni Mang George yung pangangailangan ng mga bata. At hindi naman tinanggi yun nila Shirley at saka ni Ray. Unang-una, siguro kung ito ay sabihin na natin ay munting libingan ng mga galit at puot, dapat ilibingin na talaga at kalimutan, mag-umpisa. Dahil kasi kung hindi tayo mag-uumpisa, Ray, lalo ka na, hindi ka talaga makakaungos. Siguro ngayon ang malaking tsansa ni Mang George para ipakita na maging ama siya kay Ray sa mabuti at tamang paggabay sa kanya bilang maging isang ama rin sa kanyang mga anak ngayon. Yun lang po. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia.